May bagong post si Lebron na nagtrending ngayon sa kanyang SOCMED account. Base sa mga comment, nang totroll si Lebron dahil sa post na yon, inaasar niya yung mga fans at pinagkakatuwaan din niya yung sarili niya. Based din sa mga comments, ads yun para sa Hennessy. Baka naman, kada post din ni Lebron ng isang endorsement sa kanyang IG account, aabot ng $851,000. Ito yung naging dahilan kung bakit nagtrending yung post ni Lebron para sa Hennessy. Baka naman ulit. Kasi every time naman na magpo-post siya, nagte-trending. Una, ginawan siya dati ng memes na every time na makikita si Lebron na nagbabasa ng libro, ay first page lang lagi ang nakikita. Kaya nga Lebron ang pangalan niya, tanggalin lang yung letter N. Tinanong din dati siya sa isang interview kung ano ba yung nabasa niya sa libro tungkol kay Malcolm. Ang sinabi niya, kakasimula pa lang niya, ay ilang buwan na ang nakakalipas nung makita siya nagbabasa. Pangalawa, alam din naman kasi niyang lagi siyang ginagawa ng memes. Kaya ito yung ginawa niyang ads para sa Hennessy. Hindi rin totoo yung librong The First Page. Ginawa lang talaga yung para sa ads at pang troll na din. Meron din mga tinamaang fans doon. Yung iba naman sinabing kahit matapos yung karir ni Lebron or kaya nag-close na yung libro ni Lebron sa paglalaro ay mag-i-stay pa rin siya sa NBA dahil mag-iintay ng at least 3 taon bago magkaroon ng expansion at maging team owner si Lebron. Binago ulit kasi ni Commissioner yung statement niya para sa expansion after pumirma ni Lebron ng 2 taong kontrata sa LA. Official na din papasok si Lebron sa kanyang dad era sa Lakers at sabi pa nga dati na Arenas, baka bago matapos ang season ay maging grandfather na si Lebron. In short, masasama na sa Basketball Reference ang nickname na Lolo Bron na pinauso sa Pilipinas. Prior sa post ni Lebron ay nag-post din yung ka-teammate niyang si D'Angelo Russell ng cryptic message. Ito kasing problema sa mga players ngayon ng Lakers, laging binibigyan ng ibang kahulugan yung pinopost nila. Okay lang din, content din yan, pang kimo. Yung pinost kasi ni D'Angelo ay emoji lang na hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nito. Pero sinasabi ng mga fans kung na-trade na ba si D'Angelo o related sa magiging status niya sa Lakers. Dahil sinabi rin sa mga report na hindi siya magiging part ng kanilang core sa mga susunod na taon. Expected din iti-trade talaga si D'Angelo prior or kaya during regular season. Naging pahirapan din sa Lakers na makakuha ng player nung tinanggap ni D'Lo ang player option. Yung pagtanggap kasi ni D'Lo ng player option, binitin niya hanggang last minute. Hindi nakalaban din doon ng Lakers ng trade dahil hindi naman siya pwedeng i-trade, lalo na yung kay Murray. Ang post talaga ni D'Lo ay sinabing konektado sa pagkakahuli kay Didi na hindi talaga yung tungkol sa Lakers. Kaya ang hirap maging players ng Lakers ngayon dahil nalalagyan talaga yun ng ibang narrative. Lalo pa yung nire-request ni Austin Reeves na magkaroon siya ng mas mahabang minuto para sa point guard position. So hindi pa rin alam kasi ngayon kung ano ba talaga mangyayari kay D'Angelo kung mati-trade ba siya bago yung deadline sa February. Si Coach Steve Kerr naman nagsalita na tungkol sa nangyari kay Draymond at Jordan Poole. Sinabi ni Steve Kerr, dito talaga siya nagalit kay Draymond. He crossed the line. At marami din naging example sa nangyaring insidente. Ang pinagmulan di umano, nagyabang si Jordan Poole tungkol sa kontrata na nakuha niya. After ng insidente, sinabi ni Steve Kerr, nakaapekto talaga yon sa 2023 season nila lalo na sa chemistry ng mga player. Kung kaya kasing gawin ni Draymond yun kay Jordan Poole na dati pinagtatanggol niya sa media about dun sa mga nagawa niya sa season, ay papaano pa sa ibang player. Nagpanimula din yung gumawa ng ibang transaction sa Golden State para maalis or matrade si Jordan Poole na nakaapekto ulit sa season nila noong 2024. Nasangkot pa si Draymond sa mga gulo after matrade ni Jordan Poole papuntang Wizards. Ito rin kasi yung pinagmulan talaga ng downfall ng Golden State na laki din ng binagsak nila sa isang sapak. So hanggang dito muna ulit at papasok muna yung tagapagbalita kaya time